Nagustuhan ko nga yung Korean blinds na na-order ko, kaya umorder ulit ako ng dalawa pa para naman doon sa aking binata. Ang gusto nga daw niya na color ay itong black para daw madilim yung kanyang room. Ganito yata talaga mga kabataan ngayon. So, dalawa po yan dahil meron tayong dalawang bintana sa kanyang kwarto. Gusto ko nga dito ay kumpleto na nga lahat at saka maganda talaga ang quality niya. Meron na yung kasamang mga hook at saka tornilyo at saka tox. Ang piraso nga nito ay 596. Depende po kasi sa haba na bibilhin nyo. Ang haba po nito ay 140 by 160. 140 yung lapad, tapos yung pinakahaba niya ay 160 po. Itong available na color guys, na babagay sa inyong mga kwarto. Madali lang din siyang ikabit, hindi mo na kailangang maglaba buwan-buwan or weekly dahil ito po ay punas-punas pagpag ay okay na. Sa kanyang box ay may kasama na yan ng mga pangkabit katulad nito. Manood na lang kayo sa YouTube kung paano yan ikakabit, madali lang naman. Nasa Hong Kong kasi ako guys, ganito talaga yung mga kortina ng mga amo ko. As in, tapos yung kontrata ko na pagpag at saka punas-punas lang siya. Hindi talaga kailangan labhan to guys. Plus, nakaka-aesthetic syempre tignan sa bahay. Alam mo talaga mayaman, pero sardinas lang yung ulam. At least maganda yung kortina. Ito yung kwarto ng aking binata. Ayan, wala pa po siyang kortina. Kaya ito na lang din ang ilagay natin. Kung gusto nyo nga rin ng ganito, ay nasa comment section yung link kung saan ko to nabili. Salamat! Good morning guys! So, update na naman tayo dito sa pinapagawang bahay ni Father. Pero bago ang lahat, mag-asikaso muna tayo dito sa loob ng bahay. Gusto ko nga sana maghugas mahina yung tubig na nalabas. Kaya ayan, magligpit na lang muna tayo. Ang ulam pala namin ngayon ay longganisa at saka itlog. Nag-alisa na rin yung mga batuta. Kaya tayo na lang ulit ang matitira dito sa bahay. Kanina pa nga itong umagang tinimplain ako. Ayan, hindi ko pa nga nauubos. Malamig na lang. Sa dami kasing inaasikaso natin. Ayan, naku po. Ang dami kong ligpitin dito sa loob. Daming hugasin. Yung ating sala, yung ating lababo, yung ating kwarto. At hindi ko na naman alam kung alin ang uunahin ko. Kaya ayan, mag-cellphone na lang muna. Si Papa Alden nga dito sa labas na tutulog. Ewan ko kung bakit. So ayan, dyan siya sa ating sofa. And kami naman ni Ella ay doon sa loob ng kwarto. So for the ligpit muna tayo dito sa ating lababo para bago tayo maghugas ay said na wala nang nakakalat dito sa ating mga paligid. Nandiyan pa nga ang bakas ng Gina. Nag-inom sila kagabi nila Papa Alden at saka yung kapatid ko. Pagkatapos nga nila magbuhos at maggawa doon sa bahay ay diretsyo nag-inom ng gabi. Buti na lang at kaunti lang. Okay lang kasi kapatid ko naman, wag lang yung sa ibang bahay nag-iinom dahil nako, hindi tayo makakatulog, kakaisip, paano umuwi, ganito ganyan, baka lasing na. Talagang hindi na nawala, ay nako, ayoko na rin namang ma-stress kaya hinahayaan ko na lang. For the hugas muna tayo dito sa ating lababo. Ayan nga si Ella, may dumating daw tayong Shopee at ipapakita niya daw sa inyo. Pero sabi ko mamaya na dahil i-vlog ko yan ng bukod. Ang dami nga dumadating sa atin ng mga Shopee natin dyan. Yung iba dyan ay free sample po. Nagre-request tayo and minsan na-approve naman tayo. Kaya libre na yung ibang gamit dito sa bahay. Pero syempre, kailangan mong i-promote yan. So, nilalagay ko na lang yung link and then promote ko sa Facebook, sa TikTok, or sa Shopee. Meron nga palang assignment tong batang to. So, ayan, ginawa muna namin. Pero ay nako, nag-aaway na kami dyan guys. Dahil ayaw na naman magsulat. Mamaya pa naman ang pasok niyan 10:30. So, ayan, pumunta muna ako dito guys. Hindi tayo makapaghugas ng ayos doon dahil pawala-wala yung tubig. Mamaya ako na babanlawan. And meron tayo ditong bagong recruit. Ayan, si Ate Nene. Wala siya masyadong gawa ngayon. Kaya sinali muna natin dito. Bali, tinatapos nga nila yung mga iba pang hollow blocks dahil papatungan pa daw yan ng isa pa guys, pati sa likod. Kaya ayan, yung hollow natin is gagamitin yan dito ni Papa Alden. Last naman na napatong yan. Tapos ang gagawin ng sunod is magbubuhos na nung mga poste. Meron pa rin para sa loob guys nitong bahay na isa pang poste na gagawin. So hindi pa yung nahuhukay. And yun pa din yung isang gagawin nila. Tapos magpoporma na nitong mga posting bubuhusan. Bali, ito yung pang siyam na poste. Sobrang dami, no? So kala ko nga kapag gumagawa ng bahay, yung 4 na kanto lang yung poste. Yun pala, meron din pala dito guys, pati sa gitna. Sabi nga nung bayaw ko, yung nag-start nito mag-layout ng bahay, siyam nga daw yung poste para mas matibay. Meron nga kasing taas, kumbaga may silong. So yung pinakasahig, yung taas is dapat maganda para pang matagalan na rin. Pag ganito katibay, madaming poste. Buti nga nandito rin yung pamangkin ko, yung kapatid ko, tsaka yung isa ko pang bayaw na tumutulong din sa paghuhukay. Sobrang napapadali talaga kapag tulong-tulong tayo. Hindi pa nga rin ito ginigibang bahay guys dahil nga meron pa ditong mga gamit-gamit sa loob. And it's lunch time na naman kaya nagpe-prepare na itong aking mga sister dyan. Ayan, nagkakayod ng nyog dahil may gagataan tayong masarap na ulam for today. Grabe, dito talaga sa Bicol guys. Naku, kahit maghapon puro gata ang ulam namin, okay lang. Nasanay na kami. Simula nung bata pa kami, yan talaga lagi kung hindi ginataan na papaya, ginataan na langka, ginataan na yung ang tawag dun, ugob. Hindi ko alam ang Tagalog nun. Para siyang maliit na langka guys. Ayun, ang tawag namin dito sa Bicol ay ugob.
O kaya naman, basta lahat ginataan. Pati isda, ginagataan yan. Pati karne, ginagataan yan yung Bicol Express. So lahat ng luto halos dito sa Bicol may gata. Sanay na lang din talaga kami. Ang dami talaga ditong halos, pati nga saging na hilaw guys, inuulam namin yan, ginagataan yan. As in. Plus yung pinakamasarap yung laing, syempre, hindi mawawala. At ito na nga, tinatanggal na nila itong mga layout na kahoy dahil gagamitin din natin yan sa puporma ng mga poste. At ito na nga yung niluto guys ni Ate Nini, hindi ko na na-vlog sa inyo. So nilagyan niya ng saging, papaya, yung ating manok, ginataan. Grabe, sobrang sarap nito guys. As in, mapapa-unlimited rice ka. Grabe, nagmamantika kasi ang dami nating nailagay na nyug ba. Kumbaga, pinamantika talaga, inilagay yung pinakaunang gata niya sa huli. Tapos pinakuluan ng pinakuluan. Oh, diba? Saka pa, sobrang sarap. Try nyo rin yung ganito guys. Syempre, lagyan ng saging at saka papaya para dumami. Hindi lang puro karne. Nako, kulang yan sa atin, sa dami namin. Ang pampadami talaga dyan is yung berdura. Kumbaga yung lahok, yung saging at saka papaya. Ayan, si Ate Nini ang nagluto niyan guys. And yes, let's eat. Let's eat, let's eat, let's eat. Kapalan. Ay, sige po sumaluto. Kailangan maluto ba? Duha. Diyan, palang natuto ng kaldero. Hoy! Laki! Ano yan? Ano ka ba? Dito ka ganyan. At syempre, hindi mawawala yung ating mga aso dyan. Syempre, kailangan natin yung pakainin. Sinasaingan talaga yan ng bukod guys para sa kanila. Naku, sa dami ba naman ng aso dito. So, ito na guys, natapos na lahat ang hollow blocks. Yan na po yung pinakataas niya. Kwarto yan ni Father dito sa likod. And yan na yun, hanggang dyan na lang. Tapos, mabibintanaan na yan. And then, yung taas, hardiplex na po yung bakod. So, ito, nakaporma na sila ng isang poste para bubuhusan. Okay na rin tignan guys. Pagkatapos niya, pag nabuhusan lahat ng poste, ay lalagay na yung kahoy na poste. Grabe, nakaka-excite guys. Sasarap na magkape dyan sa ilalim. Dahil wala naman ang gagawin ngayong hapon, ay binaklas-baklas na ni Papa Alden itong ibang part ng bahay, katulad dito sa may harap, para hindi na mahirap pagbubuhos na ng mga poste. Meron tayong dadaanan. Kasi doon kami sa may likod naghahalo. So, kung tatanggalin na natin tong mga ibang dingding nitong bahay nila Father dati, ay malapit-lapit na yung paghahakot ng buhos. Diyan na tayo sa loob dadaan, hindi na iikot pa para buhusan itong mga poste dito sa kabila. Grabe, 15 years na rin tong bahay guys. Sobrang dami nang tumira dito. Tapos alam nyo ba, yung mga poste nito sobrang titigas pa rin, hindi man lang inanay. Sabi ko ngayon ulit ang gamitin nila kasi iaangat naman siya. And tested na talaga yung kahoy, kaya magandang gamitin. Nakapagbuhos na rin pala sila dito guys sa loob, yung pinaka-poste. Grabe, sobrang laki nga. Sabi ko, ang tibay-tibay talaga nito, hindi magigiba. Tumulong na rin si Buboy sa pagtatanggal nitong mga pader dito. Pamangkin ko yan guys, anak nung pangatlo kong kapatid na nandito lang din sa likod yung bahay. Grabe, no? Lahat kami magkakapatid nandito lang din palibot. Kumbaga nasa isang compound lang talaga. Salamat na lang talaga tayo dahil libre tayo dito sa ating foreman, sa ating skilled worker at ating mga labor. Talagang materialis yan lang yung nagagastos natin dito, nasa 20k plus pa lang guys. Tapos yung food natin everyday na 500 naman para sa merienda, ulam. Nakalibre rin kami ng bigas dahil nga merong korporasyon sila Papa, merong naghahatid sa kanya. Kumbaga share niya doon sa palayan, merong bigas. Plus meron pa tayong relief na bawat bahay dito, bawat pamilya, merong 3 kilong bigas plus may sardinas. Kaya libre na rin tayo sa bigas. Kumbaga yung pag-ulam lang talaga yung problema natin sa tanghali at saka merienda. At ito na yung kinabukasan guys ng ating update dito sa pagpapagawa ng bahay ni Father. Ayan, nagpoporma na sila ng mga poste. Hindi na nga inantay yung Sabado at Linggo, kung baga kasi andyan yung mga bata, maraming katulong. So ayan, nagbuhos na rin ngayon. Marami pa rin naman kaming nandito. Kaya ayan, tinuloy na ni Papa Alden. Meron tayong bubuhusan ngayon na 3 poste guys. Buti na lang talaga, nagkasya pa yung ating materialis. Bali, 20 na po na sako ng semento yung nagagamit. Tapos yung hollow blocks naman guys, ang nagamit is 200 po. Wala na rin namang bibilhin na ibang semento. At saka, meron pa palang semento tsaka buhangin dahil magfi-finishing pala nung hollow blocks. Ira-rough finish na lang muna siguro yan guys. So sa susunod na tayo nung order, uunahin muna siguro yung poste nito na mailagay sa taas, tapos yung iba pang mga kahoy. Ang bibili na lang natin ngayon is mga pako. Maraming mga pako ang kailangan dito tsaka malalaki dahil nga pagpapako ng mga posting kahoy at saka syempre made of kahoy din yung taas nito guys. Kaya talagang yung pinapa-order nila ng mga pako may 5 kilo, 4 na kilo. Tapos syempre yung yero, tapos yung pangsahig. Sabi nga nila is 3/4 na lang daw yung size ng plywood ba na pinapangsahig. Yung makapal na plywood, yung 3/4 ang size. Sabi nila yun na lang daw. 6 na piraso nun yung pinapabili nila.
7,800 yun guys. So titignan natin kung saan ba tayo mas makakatipid na pangsahig. At nagsimula na naman nga tayong magbuhos dito naman sa may likod ng poste. Ayan, tulong-tulong ulit ang lahat ng pamilya. Iniisip namin guys kung ano bang mas maganda talagang isahig dito dahil nga mahal yung 3/4 na plywood. Pag naman nagpaputol tayo ng kahoy, yung mga malapit sa sapa or ilog na pwedeng matumba kapag bumagyo, pwede naman sana yun ipaputol. Kaso nga lang, ini-estimate pa natin kung alin yung mas mahal or alin yung pwede mas matibay, ganyan. Mahal din kasi guys magpaputol. Per size, ay per bullpit yata. Hindi ko alam kasi yung mga ganun. Basta per bullpit yata ang bayad nun. Sobrang sarap magligpit ng mga damit kapag ganito. Hindi ko alam kung kailan ko to itinago. Pero yan, meron tayong nakabukod dito na 200. Tapos ito guys, hindi ko alam. Hindi ko na maalala kung kailan ko to itinabi. Grabe. Ayan, nagligpit ako ng damitan ko. Ang hilig ko kasi magganyan, yung magsusuksok kung saan-saan. So ngayon, nagligpit ako. Ayan, nakita ko siya. Sakto. Sakto talaga to. Pandagdag pa rin to. Pandagdag guys. Ang dami. Ano pang ganito? Natapos na naman guys ang maghapon. Ito problema natin. Kung ano na namang iulam natin. Kahit sinaing wala pa. Hoy, magsaing kayo! Ayan, yung mga pinaglutuan natin katinang tanghali. Hindi pa rin nahuhugasan. Isda yung ulam namin kanina. Ano ba to? Ano bang tawag sa Tagalog nito? Tinik na lang yan natira. Yung matinik yung ginagawang sardinas. Tunsoy ang tawag sa amin dito sa Bicol. Ayan yung ulam natin ng lunch. Ngayong gabi wala pa. Yung ulam natin guys. Nga pala, kung gusto nyo ng ganito, binlog ko na to, no? Lagayan to ng used oil. Tapos meron na siyang salaan dyan. Lalagay ko sa comment section yung link, ha? Order kayo sa aking shop sa Shopee. So, ayan siya. Cute. Meron din ito yung may kulay. Ayan, lalagay ko rin yung, link niya sa comment section. Yung mga binablog ko sa inyo. Tsaka yung Korean blinds ni Kuya Kel. Di pa namin nakakabit yung panlagay sa bintana. Kasi busy pa si Papa din doon sa ginagawa sa bahay ni Father. Kaya, ayan. Kung gusto nyo ito, sa comment section, ha? Yeah, yun na yung vlog. Thank you for watching. Nag-iisip kami ng ulam kung ano ba. Kung luto na lang siguro, bibili ng luto na. Ang hirap ng pag-uulam. Pero yun lang yung vlog natin. Thank you for watching. Bye. Salamat.